What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Ito di unang pagtanggal kay VP Sara sa National Security Council isang paghahanda di umano para magkaroon na ng martial law sa ating bansa mga kababayan. Na kung saan wika ni Ka Eric pinamumunuan ito ng tatlong tao o ang tinatawag na triumvirate power na walang iba kundi sina Bongit, Liza Butad at Tambalos Romualdez. Naku naman po, na ang sistema mga kababayan talagang inuunti-unti na nila ang kanilang layunin na kontrolin ang ating bansa anumang mangyari. Kung kaya't malaking katanungan ngayon sa taong bayan, saan patutungo itong ginagawa ngayon ng mga bangag? Ano sa tingin niyo po mga kababayan? Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kayo ang aking tatanungin, payag po ba kayo na ganun-ganun na lamang ang kanilang gagawin? Nahahayaan na lang natin na maging legal ang kanilang mga korupsyon at pagnanakaw sa loob ng gobyerno habang tayong mga ordinaryong mamamayan nilulugmok na nga sa kahirapan at dinadagdag pa ang utang na ating dapat bayaran dahil sa kanilang mga pagnanakaw. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Bago niya ideklara ang martial law, sa taong 1966-1967 ay tinanggal po sa National Security Council ang Ilonggo Vice President elected na si Fernando Lopez, si Nanding Lopez, was a Vice President to Marcos Sr. and he came from Iloilo. Taga Iloilo City yan, si Fernando Lopez. Yan ang patriarch ng mga Lopez clan, ang naging may-ari ng Meralco, naging may-ari ng ABS-CBN. Nanggaling yan sa Iloilo sila ng mga pamilya. Mga old, rich na mga pamilya na mga oligarkiya. So si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So, para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direction ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Hindi po natin binabanggit as a conclusion na ito rin ang layunin ni Mr. Marcos Jr. at ng pinsan at ng kanyang asawa, ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos. We are not concluding yet, not yet, na ito rin po ang kanyang direksyon o ang kanyang inilalatag na tunguhin. Kung bakit niya ni-reorganize ang National Security Council at kung bakit si Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte, at para hindi mahalata na mga Duterte ang talagang tinanggal at pilit na nilulumpo at pinaparalisa sa kanilang political influence in the government of Marcos Jr., isinama na tinanggal din sa komposisyon ng National Security Council sina former Presidents Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero wika ng taong bayan, Ka Eric, dyan na rin patutungo talaga kung bakit tinanggal ni Bongbong Marcos si VP Sara sa National Security Council na naghahanda na itong sina Marcos Romualdez sa pagkakaroon ng martial law di umano sa ating bansa. Yan ang say ng taong bayan sa comment section. Para hindi makita ang obvious, smoke screen na lang yon, pang diskarte na lang yon, para hindi halata na kunwari hindi politikang marumi na laro ang kanilang ginawa. Pero obvious naman yun, hindi naman ipinanganak sa panahon ng mga pananakop ng Hapon na walang kaalaman ang mga tao at mababa pa ang kanilang obserbasyon sa nagaganap sa mga politika at panglipunang usapin. Maalam ang mga mamamayang Pilipino, the target really to paralyze, isolate and cut off from any sphere or loop of power and authority na hindi na makakuha ng anumang semblance of power and authority. Ang mga Duterte, lalo na ang Vice Presidente ngayon si Sara Duterte, ay tinanggal din sa komposisyon ng bagong nire-organize na National Security Council ni Marcos Jr. by virtue of his signing or issuance of Executive Order 81. Tinanggal din pati ang former Presidents Joseph Estrada at former President Gloria Macapagal Arroyo. Thank you, Ilagan Perla, sa pagpapakulay ninyo. Ang dami nyo na nila Maria Provinciana. So, klaro na tayo. Okay. Bakit tinanggal, itinakwil at pinutol ni Mr. Marcos ang partisipasyon at magiging kontribusyon
ng mga former presidents like former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, and former President Erap Estrada, at lalo na ang kanyang supposedly partner for governance na kanyang vice presidente na si Sara Duterte. Bakit tinanggal po sila? In what ground or on what purpose na ginawa ito ni Marcos? Sasagutin natin yan. Number 2, na sasagutin natin, ano ang magiging implikasyon o magiging epekto nito sa ating pangsiguridad na programa at patakaran at sa ating kinakaharap na posibleng pagsidhi at paglawak ng pampolitikang hidwaan o political bickerings and conflict between the two major political factions sa ating pamahalaan at sa ating lipunan ngayon, ang Marcos Romualdez political faction at ang Duterte political camp or political faction. Anong epekto nito sa napipintong pagsabog ng mas malawak at mas matindi na hidwaan at bangayang politika sa ating bansa, sa ating lipunan, sa ating ekonomiya, at sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayang Pilipino? Number 3, saan po ito patutungo? Ano po ang kahihinatnan nito ng maruming laro sa maniobra ng Marcos government na tanggalan ng access into the corridors of some important government functions na dapat kasama ang kanyang vice president, such as ang pagiging miyembro o bahagi ng National Security Council. At huwag nating kalimutan, ang National Security Council ay nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict as a special task force na sinosupervise po ng Office of the President, aside from the Executive Secretary ni Marcos at ng opisina nito ng Executive Secretary, nandyan din po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict para masubaybayan ng National Security Council. So klaro tayo dyan mga kababayan, ano po ang kahihinatnan nito? Pag sinabi nating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, we are referring to the implications of this Executive Order 81 of Marcos sa posibleng pamamayagpag muli at pagre-recover ng komunistang teroristang grupo, lalo na ang kanilang political infiltration, government infiltration, at ang kanilang urban recruitment and infiltration para muling mapalakas ang armadong terorismo nila sa NPA. Ayun, klaro ha? Lin Shergold, tama, may pagkatraidor ang hakbang na yan. Galit si Lin Shergold from Singapore yata ito si Lin Shergold. So ano po ang kahinatnan nito? Saan po hahantong ang ganitong maruming laro sa maniobrahang pagtataksil sa supposedly ay mga hinalal ng taong bayan na mga ating kababayan, no? May tumatawag sa aking cellphone sa kabila. Hindi ko pwedeng sagutin 'yon. Okay. So punta po tayo dito sa ating kailangang gawin na pag-analisa. Go na tayo. Okay. Oy, almost 900 na ang live views natin ha. Thank you so much sa ating YouTube channel and mahigit almost 200 na rin ang nagla-live ngayon sa ating Facebook. Okay. Una, ano po ang mga implikasyon at epekto nitong iskandaloso na pagtatanggal ni Marcos sa kanyang hakbang na i-remove, i-cut out at wag maging bahagi ng National Security Council ang kanyang vice presidente na inihalal ng taong bayan at pati na si former President Rodrigo Duterte at ang dalawa pang former presidents. Ano pong epekto nito? Una, kung ikukumpara kay Mr. Marcos Jr., ang karanasan lalo na ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte when it comes to fighting communist terrorism insurgency and when it comes to fighting violent radical extremism in Mindanao, hindi po matatawaran ang karanasan, kaalaman at ang inabot po, thank you Vernalori, at ang inabot po na kaalaman at mga karanasan ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po sa mga paglaban at pagpupuksa sa kriminalidad, sindikato at mga malalaking kartel ng droga, ang teroristang mga grupo sa Mindanao, including the ISIS-inspired Mauti ISIS at iba pang grupong malalaking armadong terorista sa Mindanao noon, at pati na ang communist terrorist insurgent forces ng CPP, NPA, NDF. Hindi po matatawaran ang direktang karanasan, kaalaman at naging kasaysayan at track record ni former President Rodrigo Duterte na kung bukas lamang sana ang kaisipan ni Mr. Marcos, magiging makabuluhang makukuha niya po ito ng libre upang mabigyan siya ng kaalaman,
Paano kasi ka Eric Celis, bali-balita ngayon, no, di umano, na nagiging kasabwat din nila ang mga rebeldeng grupo na yan. Na kung matatandaan nyo, winika ni Vice President Sara Duterte na itong si Franz Castro, Raul Manuel, no, Robles, may dalawang boss na ginagalawan at walang iba di umano, kundi sina Martin Romualdez at Liza Butad. Kung kaya't hindi nakatakataka na nanunumbalik na naman ang mga komunistang grupo na ito sa loob ng gobyerno at lumalakas na naman ang kanilang bilang. Guidance, advice, and consultative support mula po sa mga kaalamang angkin ng mga former presidents na ito, like former President Rodrigo Duterte and even kay Sara Duterte, na naging bahagi po sa paglaban sa CPP, NPA, NDF in Mindanao. Alam po ba ninyo na ang pinakamalaki at pinaka-concentrated forces ng armed terrorist forces ng NPA o New People's Army ay makikita noon sa Davao Region? Bago ang NTF-ELCAC, umabot po dyan ang CPP, NPA, NDF, lalo na ang armadong NPA forces sa Southern Mindanao Region o Region 11 alone. Umabot po dyan ng mga 41 platoons of NPA at kulang-kulang sa mga 1,400 regular full-time Red Fighters. At mayroon silang mga umabot ng 16 guerrilla front at mayroon silang mahigit kumulang ay mga 1,500 high-powered rifles in Southern Mindanao Region alone, Region 11, Davao Region. 2018 January and February, ganun pa po ang data nila. So 40% halos ng pwersa ng buong NPA sa buong Pilipinas makikita lang noon sa Davao Region. And the rest sa Northeastern Mindanao, covering Bukidnon, Misamis, and Caraga, Agusan provinces, and Surigao. At ang sunod ay dito naman sa Far East Mindanao. So in Mindanao alone, almost 48% o halos kalahati ng bilang ng mga NPA sa buong bansa ay nasa Mindanao makikita. And then ang iba nasa Bicol, Masbate, Sorsogon, Albay, Negros, Samar, at iba pang bahagi ng Kabisayaan. But almost kalahati ng pwersa ng NPA, almost mga 5,000 NPA forces na fully armed ay makikita lamang sa Mindanao. Pero lahat ng ito ay dinurog ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, including ang kanilang urban and political operations in Mindanao and in other key regional urban centers that includes Metro Manila, Iloilo City, Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City, Baguio City, and among other key regional urban centers na mayroong infiltration activities and recruitment and urban activities ang CPP, NPA, NDF. So dapat makuha ito at malaman ito ni Marcos Jr. at ng kanyang kasalukuyang National Security Council composition, bagamat nandyan pa rin po ang institutional knowledge. Kagaya po ni Secretary Eduardo Anyo, na National Security Advisor ni Mr. Marcos, he was one or among the strong pillars of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict during the time of former President Rodrigo Duterte. But iba pa rin po kung makikita at mapapakinggan at maihahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lalim at lawak ng kanyang karanasan, kasaysayan, track record at naging pag-aambag sa ating bayan sa paglaban at pagdurog sa communist terrorism, lalo na pong CPP, NPA, NDF at iba pang mga puwersang radikal at ekstremista sa Mindanao kasama ang kanyang anak na may ganung karanasan. So klaro po, ito yung mawawala kaagad. Dahil sa ginawa ni Mr. Marcos, mawawala ng oportunidad o pagkakataon na magkaroon ng sound advice o credible and very formidable advocacy and consultative support sa mga patakarang pagsiguro. Yan naman talaga ang goal ni Bongit na mabalahura, diretso kumunoy ang ating bansa sa mga rebelding grupo na ito dahil napapakinabangan naman nila, anak ng titing. Wala talaga tayong mapapala kapag ang presidente ay bangag. Lalo na sa internal domestic security programs ng ating bansa, malaking may tutulong sana kung naging bukas ang kaisipan at naging bukas ang damdamin ni Mr. Marcos na beyond the limited and narrow interest of politics. No matter what their differences in politics may be, the interest of national security is paramount above all political differences. Tama. Kaya hindi dapat ito inilabas, itong palpak, bangkarote na Executive Order number 81 ni Marcos. Sapagkat ito ay isolationist. Ito po ay isang hakbang na nagtutulak na magkaroon ng division instead of unity sa hanay ng ating mga political forces, sa hanay ng ating mga political leaders. At dahil dyan, pupunta tayo sa pangalawang implications nito. Magkakaroon din po ng pagkukulang sa kaalaman at pag-identify ng tamang policy direction for national security programs ang gobyerno ni Mr. Marcos, sapagkat ang kanilang mga pinapakinggan lamang ay ang kanilang mga alipores na hindi naman naging bahagi ng malaliman at matatag na paglaban sa pangunahing pangseguridad na problema ng ating bansa. The way the former President Rodrigo Duterte and even his daughter na si Sara Duterte
ay nagkaroon po ng ganitong kakayanan na pwedeng maiambag sana sa ating pambansang seguridad na programa at patakaran, which is the real purpose of building consensus of leaders and political advocacy opinions na magiging gabay sa pagbubuo ng consultative consensus of a broader perspective ng pangseguridad na patakaran at programa na pwedeng mabuo ni Mr. Marcos na kanyang sinayang. Ayun. So sino po ang magkakaroon ng pakinabang sa ganyang kalagayan na mapapahina ang institutional knowledge, mapapahina ang consensus building of security advocacy opinion and consultative opinions ng mga leaders ng bansa sapagkat ina-isolate ni Marcos ang mga ganitong mga mahahalagang karanasan at kaalaman ng mga former state leaders kagaya lalo na ni former President Rodrigo Duterte at nang maiambag din ng kanyang anak na naging bahagi po sa pagdurog sa isa sa pinakamalakas na baluarte at pugad ng communist terrorism sa buong bansa sa Mindanao, si Vice President Sara Duterte in her capacity before as Davao City Mayor. So, malinaw kung saan po patungo ito. Number 2, bakit ginawa ito ni Marcos? Ginawa ito ni Mr. Marcos ang Executive Order 81 sa layunin na magkaroon ng konsentrasyon ng poder at kapangyarihan sa kanya at maging authoritarian ang kanyang approach sa pagbubuo ng kanyang mga pananaw at patakaran sa kanyang pamumuno sa pamahalaan rather than building democratic consensus and opinions. Gusto talaga nila silang masusunod sa lahat ng bagay, no? Na baka dumating ang panahon na maging mala North Korea na rin tayo, mga kababayan. For example na lang, ang mga naglalaki ang media ngayon, nababayaran na nila. Ay nako, inuunti-unti talaga nila, mga kababayan. Coming from other political camps and political forces and other political leaders. So, epekto niyan, magkakaroon ngayon ng malaking political division sa hanay ng ating mga national political leaders and former presidents na mayroong state council elders level ng paggabay sana sa kasalukuyang administrasyon na putol at nawala ang ganitong hakbang na nakakapagpabuti sana sa isang malayang daloy ng may malayang talakayan na uri ng National Security Council at hindi authoritarianismo or hindi ala diktadura, kagaya na naging hakbang ng kanyang tatay na all powers and authority of government ay nakakonsentra sa kanya. Pero ngayon, nakakonsentra sa triumvirate. Ang triumvirate nila ay si Marcos, na siyang dekorasyon at flower base nila, si Lisa, ang isang power base, at ang isa ay si Martin Romualdez. Kaya triumvirate. Doon po gustong ikonsentra ang poder at kapangyarihan sa gobyerno, kaya lahat ng anumang pagkakataon o oportunidad na magkaroon ng access to the exercise of power kagaya ng representasyon sa National Security Council as a National Security Policy Advisory Body, tatanggalin nila yan sa mga Duterte political camp. Di bali nang mag-suffer ang National Security Programs and Policies. Basta matanggal lang sa access of power ang mga Duterte. Di ba yan ay isang napakakitid at napakamakasarili, selfish na uri ng agenda na hindi tumutugma sa pambansang interes. Tama, kumakampi pa yata sa NPA at sa mga komunista itong patakaran na to ng Executive Order 81. Correct? Yung naunang pahayag ni Speaker Martin Romualdez, sabi niya, kailangan ng ayuda. Ayuda is not charity. Ayuda is justice. Yung AKAP, kompleto ng documentation. Mayroong beneficiaries. Hindi katulad ng iba dyan na parang Mary Grace Piatos, wala daw notice of disallowance sa COA. So, kanya-kanyang depensa itong mga lawmakers natin ngayon, kanya-kanyang depensa sa AKAP na ano daw ito, kailangan daw gawin. At sabi nga ng Malacanang, kaya hindi tinanggal ng Pangulo yung AKAP sa 2025 national budget, kailangan daw conditional implementation. Ang galing. So, Palusot, no? Bago lang na-interview si Mayor Benji Magalong ng mainstream media. Klaro, sabi ni Mayor Magalong, vote buying yan. Yung AKAP, AX, Tupad, kontrolado yan ng mga lawmakers at meron ba siyang binanggit na 777. Although, sabi ni Mayor Magalong, ano daw ito, allegation pa lang yun. Kaya lang, may mga sources sila na mga reliable sources na ano yung 777. Ang isang kongresista daw na mapasama sa sortie o pag iikot ni Speaker Martin Romualdez, mabigyan ng 7 million na AKAP, 7 million na AX, 7 million na Tupad. So that's 21 million. Grabe. So anong masasabi nyo dito? Nga ang AKAP daw
is a clear example of how government funds should be used efficiently and without corruption. Yan ang statement ng chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Okay, basahin natin itong people who reacted. Naniniwala ba sila sa statement ni Congressman Saldico na without corruption ang ang AKAP? Okay. 2,600 Itong mga kongresista natin niloloko na lang ang kanilang sarili Alam nila sa sarili nilang para sa political agenda nila yan. Pero nagiging engot sila dahil sa pera. nagbigay ng people who reacted, 2,200 ang tumawa. Ibig sabihin, hindi naniniwala. 71 ang galit. So, hindi rin naniniwala yung galit. Ano yan? Ang nag-like lang is 281. So, kakaunti ang naniniwala na sa kanila. Halos 99% ang hindi naniniwala sa kanilang mga pahayag tungkol sa AKAP. So, ngayon, itong ating mga mambabatas, pinagtatawanan, hindi na pinaniniwala ng netizens. Ito, magbasa lang tayo sa mga comments, Comments. Helian Tus, be informed that the crocodile farm is now transferred to Congress. Hindi na daw sa Manila Zoo. Akramir Pidernal, AKAP para sa nakakakilabot na ambisyon ni Tambaluslos. John Print, unya, before i-distribute, mag-speech si congressman, lami pang patere. Patere yung patumbahon. Mark Anthony Bautista, it is a clear example if how government funds should not be used. It is not sustainable and it is prone to corruption. So, direct contradiction sa statement ni Congressman Ko. Hindi dapat ganito ginagastos ang pera ng gobyerno. Okay. Gina Radba, sabi niya, AKAP is a massive corruption tactic of super greedy kleptomaniac powers that big. Ang bigat naman ito. Yan, tinitingnan ko lang yung Mark Lester Cruz, if anything, it's a clear sign of corruption. Roberto Maria Rosal Arquiza, laying the groundwork for them to dip their hands. Let us see what the guidelines provide for AKAP to graduate from conditional appropriation to regular funds. Meron akong nabasa na post ni Crescent Laoreta Chu. May nakatanggap ng AKAP with pictures, matanggap ng pera, naka-brace ng ngipin yung beneficiary. Tapos, ang beneficiary na yon may iPhone. So, yung brace, mahal. Brace ang ngipin, iPhone, mahal. Tapos, yung beneficiary na yon is nakakapagbiyahe sa abroad, specifically South Korea. Yung si Professor Punong Bayan ng UP, sabi niya sa interview ng ANC, yung mga nakakausap niya na beneficiaries ng AKAP, mga kamag-anak ng mga barangay officials.